Manny Pacquiao is bankrupt. Bangkarote. Mukhang hindi na po mapipigilan at lumalabas ang mga tao na nakakakilala talaga kay Senator Manny Pacquiao over the years, mula nung mag-umpisa siya na sumikat, no? Katulad dito ni Jake Huson at ni Arnold Vega Freya, katulad dito ni Mayor Narbacan Ilocos Sur, Mayor Chavit Singson, at ito po, may bago po, dati pong speech writer, isa pong sports broadcaster na si Snow Padua. Ay ba, parang consistent, ha? May lumalabas po na may mga kaugalian si Manny Pacquiao na hindi mo talaga maaasahan na tuparin yung kanyang mga pinapangako. At lalo na po kapag pera ang pinag-uusapan, ay nakaugalian na kapag may pinapagawa o may inuutos sa kahit sino man na siyempre bibigyan niya ng panahon, bibigyan niya ng kanyang talino, ng kanyang kagalingan sa kung anong bagay. Si Mike Hanupol, ay ba kung hindi pa lumabas dito, hindi nabayaran sa 300,000 sa mga ginawang mga awitin para sa kampanya ni Senator Manny Pacquiao. Yun pala. So lumalabas at lumalabas ang totoong pagkatao ni Senator Manny Pacquiao na yun na nga po ang sa umpisa pa lang nakikita natin na isang sinungaling, isang manliling lang, manluloko, na ginagamit nilang yung kanyang kasikatan to take advantage of others. At lalo na po yung mga fans. Yung mga fans ni Senator Manny Pacquiao ay parang pinapaikot-ikot ni Manny Pacquiao para sa sariling kapakanan. Pati na sa politika, pati na sa negosyo. Pero dahil bobo, ay hindi pa rin magtatagumpay sa kanyang mga pagnanais na lalaki at lalaki ang kanyang yaman, dahil parang kung ano yung mga pumapasok sa kanya na bilyon-bilyong piso sa kanyang mga pinapanalo, no, na mga cash prize sa kanyang mga laban, sa kanyang mga endorsement, ay ganoon din po kabilis ang paglabas. Manny Pacquiao is bankrupt. Bangkarote, no? At ito nga po ang nakita ko, no, na kasi nabanggit ko po sa mga nakaraang video na pinag-aaralan ko ang mga leader. Kaya the reason why na talaga po sa umpisa pa lang ay object na ako ng object. Ayaw ko talaga. Hindi talaga ako sumasang-ayon sa mga panawagan na aakyat si Pacquiao sa pagka-presidente. Kasi ang isang leader, may mga katingian po ang leader. At isa doon ay the leader empowers. Ang totoong leader po ay tinutulungan ang mga nasa paligid niya na lalakas, magiging matatag, magiging powerful, no, empowerment sa pamamagitan po na makakapag-aral sila, makakatuto sila ng mga bagong skills na tinatawag para po na aakyat ang mga taong ito na sa paligid ni Pacquiao, no? At habang umaakyat sila, meron din po sila mga nasa ilalim sa kanila, ganoon din po, hinihila ila pa itaas. Yun po ang leader, empowering. Binibigyan ang mga nasa ibaba niya ng lahat po na pagkakataon, every opportunity para po na gumaling sila, no? Magiging magaling sila na leader din, no? Na matatag din sila na leader, mga matalino sila na leader para po sa sabay-sabay. Kapag ito po ay lahat ay aakyat at aakyat, aahon at ahon, ay yung leader po, yung nasa itaas, ay lalong lalakas at makakatulong talaga sa marami. Empowering, yun po ang salita, no, sa isang leader. Pero sa nakikita ko po, ang mga nangyayari ngayon, ang mga pinaka-identified, mga malapit kay Pacquiao, ay sila ngayon ay naglumalabas na may mga dahilan kung bakit na tumiwalag sila. Why na
kahit na siyempre kapag nasa paligid sila ni Pacquiao, dapat yayaman din sila. Siyempre, mga koleksyon ni Pacquiao, magagamit nila yon. Pero hindi na sila nagkakaunawaan. At yun nga po, kung napanood niyo yung video ni Narvacan, Ilocos Sur, Mayor Chavit Singson, ay nakikita po natin na talagang napuno na ng hangin ang utak ni Pacquiao na hindi na siya nakikinig sa rason. Wala siya na kung ano lang ang papasok sa kanyang isip ay yun na. Wala nang maaari pang makipagtalo sa kanya, no? Wala nang maaring tumuro sa kanya na mali siya. Kapag sinabi niya, ito ang gusto ko, yun na talaga ang gusto. Yan na talaga ang mangyayari. At ang masama pa, ay karaniwan po, ito ay dahil marami po ang mga bubulong sa kanya na wala naman talagang magandang layunin, kundi pakinabangan din si Pacquiao. Bulong Brigade. Kaya yun, no? Lumalabas yan. Ito si Snow Padua, no? Na dati naging ginawa ni Pacquiao na kanyang commissioner sa MBPL, no? Nagtayo ito ng basketball league noong nakaraang mga taon, no? Pero parang hindi daw napumalpak na ito, no? So sabi nga ni Snow Padua sa interview din sa kanya sa ilang mga networks, sabi niya, biro nyo, nagtrabaho ako diyan ng 3 buwan sa kanya. Naging speechwriter niya ako diyan sa Senado. Ako yung mga gumawa ng ilang mga speech niya na dahil may marami pang mga cordon sanitaire, yung mga pag-cordon sanitaire, yung mga nakapaligid na gusto nila sila lang ang maring magpatakbo ng buhay ng katulad ni Manny Pacquiao. Cordon sanitaire na walang makakapasok diyan. Hindi ka maaaring magbulong diyan kay Senator Pacquiao kung hindi ka dumadaan doon sa cordon sanitaire. At kapag hindi nagustuhan ng cordon sanitaire yung gusto mong ipaabot kay Pacquiao, ay hindi yon makakarating. So, yun po, no? Itong si Snow Padua ay parang lumalabas ngayon. Unang lumabas si Jake Huson, si Chavit Singson, matagal na, pero ngayon na bumabalik yung kanyang mga salaysay. At ito ngayon si Snow Padua, no? Kilala ito, sports analyst ito, si Snow Padua. At siguro dahil nakikita niya na lumalabas na ang iba, meron din siyang sariling kwento, meron din siyang sariling karanasan tungkol sa mga ugali ni Pacquiao na hindi ito karapat-dapat, na kahit na i-consider lang yung mapag-isipan ng maaari ba itong maging leader, maging pangulo ng Pilipinas, ay siguro sabi ni Snow Padua, naku, hindi maaaring tatahimik lang ako. At totoo nga po, lahat po ng maaaring may masasabi tungkol sa mga katangian, tungkol sa kaugalian, tungkol sa katotohanan sa pagkatao ni Pacquiao. Now is the time for you to come out. Di ba sabi nila? The only way for evil to triumph is for good men to stay quiet. Magtatagumpay lang ang kasamaan sa ating lipunan kung ang mga mabubuting tao sa ating sosyedad ay ganoon lang, tahimik lang, at hindi nga maaaring magsalita dahil takot, no? Takot o hindi kaya nahihiya. Baka naging biktima sila. Naging biktima sila ng panliling lang ni Pacquiao at dahil sa kalaking kakahiyan ay ayaw na lang magsalita. Pero ito ngayon po, uulitin ko, now is the time for good men who know something about Pacquiao na lumabas na po kayo. Tulungan niyo po kami upang maipaliwanag sa ating mga kababayan kung bakit na huwag tayong pumayag na may isang Manny Pacquiao na maari pang maiboto. Baka magkamali. Marami pong maaaring magkakamali dyan dahil nga sa kanyang kasikatan. Kaya dapat ngayon pa lang po, idugdurugin na natin ito. Durugin na natin upang talagang mapudpud at wala nang matitira na hindi na makakatayo
kumbaga pinagtulong-tulungan ng limang yung Dennis Ugas, no? Na talagang lirong-liro na, hilong-hilo na, gagano na siya pag yung duling niya, doble pa. So, balik ko po sa sinabi ko, hindi leader si Pacquiao. Bakit hindi leader si Pacquiao? Tingnan nyo, yung mga malapit sa kanya ay umaayaw na nga sa kanya. Ayaw na nga sumunod pa sa kanya. How can we expect the Filipino people, pagdating po sakali at sana po talaga wag. Wag na wag po sana because malaking disgrasya yan. Pero kung may disgrasya nga po na mangyari, naku, magkakagulo-gulo yan. Because he cannot lead people. Hindi nga niya mapamanatili yung mga nasa paligid niya ng matagal na. Kundi ito ay pinapasok ng mga super sip-sip na mga kamag-anak daw niya at mga kamag-anak ni Jinky Pacquiao, yun ang daw ang maaring makapagbulong sa kanya.